Ganda, ano po. Napakaganda nitong ako ni sister. Talaga ako'y ano na lang, isang competition. Isang competition para sa acronym. So ito nga naman ang mga paraan para kung sa ganon, hindi tayo mababalisa. So nandito ng lahat. Ano po, napakaganda. Okay, meron pa po ba? Baka meron pang gumawa na dyan ng acronym. Ang bibilis eh. Meron pa po. Huwag mabalisa, huwag matakot. Napapansin natin, siguro talagang meron tayong pagkabalisa sa ating buhay, no? Kaya pinapaalala. Oh yes, oo, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Yan. Okay? O si Brother, Brother Robert. Meron pa yun. May mission pa pa. Nag-yun. Huwag mong Amen. Ikaw. Ako ng ano. May ano ako dito. Okay, maraming salamat Brother Robert sa bibigay ng honest feeling. No, minsan talagang dumarating sa ating buhay yung mga pagkakataong yan, no? Pero tayo naman bilang mga Kristiyano ay busog na busog sa salita ng Diyos, no? Kaya meron pa rin merong laging pag-asa tayo, yung brighter side ay titingnan natin palagi. Maaaring siguro isang maganda dyan eh, yung self-assessment. Ano po? Self-assessment. Ayan. Na siguro natin sa sarili natin, parang naibigay na natin lahat sa ating Panginoon. Pero bakit ganito pa rin ang nangyayari sa ating buhay? Natin, napakabuti ko namang tao, walang bisyo, no, 'di ba yung mga ganon na pagkakataon? Eh bakit ganito yung ipinadadama sa atin ng ating Panginoon? Sabi nga ay lahat ng nangyayari ay merong mga dahilan, no po. At lahat naman ng tao nga ay dumaranas, hindi lamang ikaw,
lahat siguro tayo, ako man sa sarili ko, dumaras din ako nung stage na para bagang, sabi ko, ang bait-bait ko naman, pero bakit dinanas ko itong mga bagay na ito, no? Na para bang sa sarili mo nga maigi pa nga na ikinawawalan na sa mundong ito, para nang ganun hindi mo na nararanasan yung mga paghihirap ng emosyon. Napakahirap kasi yun eh, no, na nagsasuffer ka talaga. Pero hindi eh, dapat ang isipin natin, hindi. Dahil meron pangako ang Panginoon. Siguro nga lamang ay it will take time. Sabi nga, in His time, darating yan. Basta we continue on praising Him, yung paglilingkod natin, diretso pa rin. At saka nyo natin in. Pwede tayong mag-fasting. Isa yan talaga dun sa ginawa ko noong mga panahong yon na para bagang nararamdaman ko yung naramdaman ko yung sobrang pagmamahal naman sa akin ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, ng aking mga kaibigan. Pero dumating yung time na bakit nung ako ay magkapamilya, nung ako magkaasawa, parang hindi ko maramdaman sa kanya yung naramdaman ko. Sabi ko, buti pa yung mga magulang ko, yung kapatid ko, yung mga kaibigan ko, yung sobrang pagmamahal ay damang-dama ko. Pero sa asawa ko, parang hindi ko madama. Yung mga bagay na ganun ba, o parang hindi ko talaga madama, parang mahalaan niya yung sarili niya. Pero yung pagmamahal sa akin bilang asawa, dahil nga ako yung breadwinner, syempre napapagod din naman ako, may anak kami, mga ganyan, ay hindi ko madama. Yan, ano po. So what I did is talagang ako ay nanalangin sa Panginoon kahit pa nga ako'y Katoliko pa nga noon. No? Nanalangin talaga ako at ako ay nag-fasting. Isa po sa napakabisang paraan ang pagpa-fasting, ang pag-aayuno. Without knowing ng iba, talagang ginagawa ko yung mga bagay na yun. At unti-unti, yung aking mga dinadala sa buhay, unti-unti ay nabawasan at nabawasan. Pero hindi ko masasabing kumpleto na. Kulang pa rin. Talagang ganyan ang buhay. So, talagang ang kailangan lamang ay pagtanggap, ano? Pagtanggap na kung ano man ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. No? Sabi nga ng asawa ko, kaya daw ako may tali sa balikat. Ay dahil ako na ipasang cross. At siya daw yung pinapasan ko. Kaya sabi ko ganyan, luminsad na nga. Eh, gawa nang ako lumaki na, luminsad na sa balikat ko. Ay di dapat itapos na. Ano? Kung tatanggapin ko lagi na ako yung may tali sa balikat, eh ako laging pasan-pasan ko yung mga cross na iyan. Eh, di ba nakalagay naman sa Bible, dapat ikapahagi rin tayo ng Panginoon sa kanyang pagpapasan. Kaya pagtanggap lamang, pagtanggap lang. Sabi ko nga, napakaliit na bagay, samantalang ako naman ay napakasarap ng aking buhay. Mahal naman, marami naman nagmamahal sa akin. Kung siya may hindi niya ako masyadong mahal, pero okay, marami nagmamahal sa akin, ang mga kapatid ko, o ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko. Talaga namang lahat sila ay ramdam na ramdam ko yung pagmamahal sa akin. O, edi, ay okay lang. Pero naranasan ko din yung time na na-realize ko din, kasi nung magkasakit ako, nung ako'y ma-opera sa gallbladder, siya naman yung nag-alaga sa akin. Kaya sabi ko, mahal din naman pala ako. Hindi lang siya sure. Ayan po. Okay po. So, Brother Robert, do not lose hope, no? At ito yung mga paalaala sa atin. Kahit mabalisa, okay lang yan. No? Kung tayo man ay na-insecure kasi nga siyempre yung wife niya ang nagbubuhay, yung ganyan. Meron naman kasing ipapagawa ang Panginoon na para sa iyo. Eh, bakit nga yung mga pastor, di ba sinasabi ni Pastor Angel, wala naman siyang hanap buhay. Actually, naghirap din. Si Pastora Florence, nagsakripisyo para sa kanilang mag-anak. Pero ayun, di ba? Anong nangyari sa kanilang pamilya? Napakaganda, di ba? Masaya pa rin. At lahat naman ng mga anak niya ay nakapagtapos ang tatalino pangain. So, ganun din. Okay? Ayun. So, any more? Kaya ako hahabol ng aking Sister acronym. Parang relate ako doon sa iyo, Pastora. Ginagawa ko naman lahat. Bit-bit kaldero, maaga pa lang nasa school. Bakit? Ano po? Nakuha ko po is, trust.